Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game na sa pagitan ng kupunan ng Los Angeles Lakers kontra sa kupunan ng Golden State Warriors. Kaya pala hindi naglaro si Stephen Curry mga ropa. Nararamdaman niya na nagbabalik na ang prime LeBron James. Yung LeBron James na nasa Cleveland Cavaliers na chinase down lock si Andre Iguodala. Na-stress na nga dito si Coach Steve Kerr mga ropa, pati si Stephen Curry ay sumakit ang ulo dahil sa bagong diskarte na ginamit ng kupunan ng Lakers. Dahil nga wala na si Luka Doncic at Austin Reeves mga ropa, nakuha na ng Lakers ang timpla. Gumana ang kanilang plano sa kanilang laruan na wala si Luka at Austin Reeves. At syempre, LeBron James ang nanguna sa kanila mga ropa. Ito na nga yung sinasabi ko na nagbabalik na nga ang prime LeBron James. Ito na yung Cleveland Cavaliers LeBron James. Nagtatransform na paunti-unti at sakto to sa playoffs mga ropa tong prime LeBron James. Ngayon mga ropa, standings update muna tayo currently. Bumagsak nga sa pang-limang pwesto ang kupunan ng Lakers. Galing sila sa pangatlong pwesto. Na-overtaken na sila ngayon ng Houston Rockets at Denver Nuggets. Panganin pa rin ang kupunan ng Minnesota Timberwolves mga ropa at mayroon na lamang 3 laro na natitira ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Samantalang Minnesota Timberwolves naman mga ropa ay 2 laro na lamang ang natitira. Kaya if ever na mapanalo ng Minnesota ang 2 laro na yon, mag-i-stay pa rin sila sa pang-anim na pwesto. At hindi mangyayaring ma-overtaken pa nila ang kupunan ng Lakers sa number 5 spot. Ngayon mga ropa, ang Lakers naman possible na mag-retain na sa number 5 spot. At kapag nangyari nga na number 5 spot ang Lakers matapos ngayong regular season ay makakaharap nila possible din ang kupunan ng Houston Rockets. Mas maganda yan mga ropa at mas pabor ako sa matchup na yan kaysa makatapat nila ang kupunan ng Denver Nuggets. Ang Houston Rockets kasi mga ropa, nagawa nila ng game plan doon sa may regular season kumpara sa Denver Nuggets mga ropa na hindi natin may kakaila na talagang malakas na kupunan at maganda ang chemistry na team. Ngayon mga ropa, dito nga sa video na to tatalakayin natin ang pagbabalik ang panibagong prime ni LeBron James at 41 years old. Siya na lang talaga ang nagiging susi at aasahan ng Lakers ngayong paparating na playoffs. At dito nga ako rin sa kupunan ng Golden State Warriors, pinakita niya kay Stephen Curry ang 2016 vibes na LeBron James mga ropa. Ngayon, ito ang game analysis at breakdown. Na-stress at sumakit ang ulo ng Warriors mga ropa dahil kay LeBron James. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito na tayo magsimula sa may third quarter. 53-49 ang score dito, di kita ng laban. Lumikit pa sa score dyan ng kupunan ng Golden State Warriors sa may first half. At tingnan natin ang lineup dito ng Warriors mga ropa. Small ball lineup sila mga ropa. At yung kanilang big man pa na si Draymond Green. At si Nate Williams mga ropa ay nasa may ibabaw pa. At napunta nga ang bola kay LBJ dito sa may poste. Marahil alam na natin to mga ropa kung nanonood talaga tayo ng games ng Lakers. Kahit nung nandyan pa si Luka at Austin Reeves, yan na ang naging role ni LBJ sa Lakers. Ito na lagi ang kanyang pwestuhan mga ropa, lagi siyang pumoposte dito sa may baseline, sa may perimeter at naghahanap nga siya ng mismatch sa mga kalaban mga ropa. Katulad nga ng nangyari dito kay Brandon Podziemski. Makikita natin mga ropa si Draymond Green nga ay nag-rotate pa dito sa may gitna. Yun nga lang pag-ikot dyan ni LBJ, nakapitalize niya ang mismatch kay Brandon Podziemski. Nagkaroon ng easy 2 points dito, itong si LeBron. Ngayon mga ropa, ang itatanong ko sa inyo, bakit dito sa depensa na to ng Warriors ay nasa may ibabaw si Draymond Green at si Nate Williams mga ropa na 2 big man ng Warriors? Pwede nyo diyang sagutin sa baba mga ropa kung ano ang paliwanag ng Warriors dyan sa kanilang depensa na yan. At dito mga ropa, sa possession ng kupunan ng Golden State Warriors, kitang-kita natin, nakakuha na steal dito itong si Luke Kennard mga ropa. Take note dito sa game na to. Tumataginting ng 14 steals ang ginawa ng kupunan ng Lakers. Disente naman ang kanilang naging depensa dito mga ropa. Yun nga lang, nagta-turnover din talaga ang kupunan ng Warriors kaya nakakakuha sila ng steals. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, dahil sa steal na yan, hindi binigyang pansin ng Warriors si Jake Laribia mga ropa. Marahil alam ng Warriors na mababa ang shooting percentage ni Jake Laribia. Pero dahil nga dyan mga ropa, naging open si Jake. Pumasok ang tirada mga ropa. Yan ang pinagsasihan ng Warriors. And take note dito sa game na to, 4 out of 5 sa may 3-point area si Jake Laribia. Naging mainit siya dito sa may 3-point area mga ropa. Sana yung init na yan ay madala ni Jake Laribia pagpasok ng first round ng playoffs. Dito naman nakadiretso si Brandon Podziemski, nakapenetrate siya sa depensa ng kupunan ng Lakers. Yun nga lang ang sinagupitan ng Lakers mga ropa. Luke Kennard ang primary ball handler ngayon ng Lakers ay gumamit ng pick and roll gameplay together sa kanilang center na si DeAndre Ayton. Take note mga ropa, 8 assists ang ginawa ni Luke Kennard, kaya nagagampanan niya din talaga yung kanyang primary role na binigay sa kanya ngayon ni Coach JJ Redick. Ngayong wala na si Luka at Austin Reeves, 8 assists pa naman mga ropa at nagkaroon pa nga ng triple-double recently si Luke Kennard. At ito nga yung sinasabi
sinasabi ko mga ropa, nag-turnover ang Warriors. Yan ang isa sa dahilan kung bakit natalo sila sa game na to. At sa turnover pa na yan, nakapitalize siya ng Lakers. Nagkaroon ng easy 2 points si Rui Hachimura dito sa may fast break mga ropa. Buti nga nakatsani ng left side corner 3-pointer dito. Itong si Pat Spencer. Yun nga lang mga ropa, bukod kay Luke Kennard, dalawa nga naging ball handler ng kupunan ng Lakers. LeBron James na naman mga ropa. Ito na nga yung sinasabi kong prime LeBron James mga ropa. Siya ang nagmamando ng bola sa may ibabaw at kitang-kita natin. Nung kumagat dito yung primary defender ni Jake Larribia, mabilisan niyang swinging yung bola kay Jake Larribia. May enough space dyan ngayon si Jake para pumukol ng 3-pointer. At gano'n naman ang ginawa dyan ni Jake mga ropa. Nagkaroon kaagad ng instant assist dito si LeBron. Take note, tumataginding na 11 assist ang ginawa ni LeBron dito sa game na to mga ropa. Kay Luke Kennard ay 8 assist. Ibig sabihin yan, dalawang players na yan mga ropa ay namamando ng maganda yung bola. At ganyan ang role ni LeBron James noong 2016 Cavaliers siya mga ropa. Nung prime niya, siya ang ball handler sa may kupunan. Siya nagdi-distribute ng bola. At sa tingin ko nga mga ropa, habang wala si Luka at Austin Reeves, lalo na sa may first round ng playoffs, ay babalik talaga ang prime LeBron James mga ropa. Yung laruan niya doon sa Cleveland Cavaliers. Asahan na natin yan mga ropa na magiging ganun ang laruan ni LBJ. Sa pagkakataon na to mga ropa, nagkaroon ng dalawang back-to-back points dito itong si DeAndre Ayton. Take note, tumataginting na 21 points naman ang tinala ni DeAndre Ayton dito sa game. Para sa akin, hindi naman nagkaroon ng enough challenge dito si DeAndre Ayton sa lineup na to ng Warriors. Madali siyang nakapuntos mga ropa. Yun ang kinakailangan kay DeAndre Ayton. Pag mamalakas yung kalaban mga ropa, parang tinatamad siya at nawawalan talaga siya ng bisa. Sana magbago siya pagdating ng playoffs. Pero dahil sa sunod-sunod na puntos dyan ang kupunan ng Lakers mga ropa, lumobo na dyan ang tambakol ng kupunan ng Golden State Warriors sa isang iglap. Naging mainit dyan ang Lakers mga ropa sa kanilang opensa. At sa pagkakataon nga na to, nung nakakuha ng steal dito si Pat Spencer mga ropa, nag-attempt siya ng fast break. Pero si LeBron James mga ropa ay nasa likod, dumahabol dito kay Pat Spencer. Kitang-kita natin mga ropa, chase down block ang ginawa ni LeBron James dito kay Pat Spencer. Bumalik yung alaala dito ni Stephen Curry at ng Warriors fans mga ropa sa block na yan na ginawa ni LeBron James. Parehas sa parehas yan doon sa block na ginawa niya kay Andre Iguodala. Nakapunas naman dyan ng Warriors mga ropa dahil walang backup dyan ang kupunan ng Lakers. Nasaktan nga din ang kamay dyan ni LBJ mga ropa, kaya nilabas siya dyan ni Coach JJ Redick. At sa senaryo naman na to mga ropa, nakakuha na naman ng stop ang kupunan ng Lakers. Nag-turnover na naman dyan. At syempre, bigyan din natin ng defensive props dito ang kupunan ng Lakers. Bronny James mga ropa ang nakakuha ng bola dyan. Napakagandang move na nga ang ginawa dito ni Bronny mga ropa. Yun nga lang sayang, nagmintes pa ang tirado dyan ni Bronny. Buti nga mga ropa, nandyan si Jake Larribia humabol. Grabe talaga ang hustle at effort na ginagawa niyan. At nakapagpundar din ng puntos dyan ang kupunan ng Lakers dahil sa hustle at effort na ginawa ni Jake Larribia. At eto nga ulit mga ropa, another one ulit. Another great defensive presence na naman ang pinakita dito ng kupunan ng Lakers. Nakakuha na naman sila na steal dito kuwari sa kupunan ng Warriors. At si Vando naman na nakapag-convert ng pass break points dito, basket is good. Kaya sa isang iglap na pa-timeout dyan ng Warriors, naging 79-65 ang score. Lumobo na sa 14 points ang alamangan dito ng Lakers mga ropa. After ng timeout ay nagpunta naman ang Warriors sa kanilang bagong center na si Charles Bassey mga ropa. Monster slam dunk naman ang ginawa dito ni Charles Bassey. At sa pagkakataon na to, heto na nga ulit mga ropa. LeBron James may hawak na naman ng bola. At heto nga yung bagong diskarte nila mga ropa. Pumepeso na naman si LBJ dito sa may poste. Actually high post to mga ropa. Ang goal nitong play na to mga ropa ay para tantyahin dito yung primary defender ni LBJ. Kung kaya bang mamain sa may depensa. Pero pag hindi kaya mga ropa, hihintayin dito ni LBJ na mapareak dito yung primary defender ni Bronny James na naghihintay dito sa may right wing 3-pointer. At nung konting kumagat nga din yung primary defender ni Bronny mga ropa, agarang binigay ni LeBron yung bola at kitang-kita natin. Heads up play by Bronny, pinukol niya kaagad ng 3-pointer. Nagkaroon kaagad ng quick 3 points ang kupunan ng Lakers dahil sa play na yan. Ginamit nila ang lakas ni LBJ bilang decoy mga ropa sa 3-pointer ng kanyang anak na si Bronny James Jr. Itong play na to mga ropa, ang gumagawa niya ay Marcus Smart at LeBron James usually, kaso nga injury si Marcus Smart. Natapos ang third quarter na to sa score ng 82-73, lamang dyan ng 9 points ang kupunan ng Los Angeles Lakers. At pagpasok naman ng fourth quarter mga ropa, nakakuha na naman ng stop dito ang kupunan ng Lakers. At ang gandang pasa ang ginawa ni LBJ papunta dito kay Jake Larribia na nanguna na sa may fast break. Easy 2 points tuloy ang nagawa dyan ni Jake Larribia galing sa heads up play. Napakagandang pasa na ginawa ni LeBron sa
kanya. At another stop na naman na nagawa dito ng Lakers mga ropa, at this time naman hindi na pinasa ni LBJ ang bola, siya na ang nag-coast to coast. Ang ginawa dito mga ropa, hindi na naharangan siya dyan ng Warriors mga ropa, dire-diretso, walang resistance dyan ng Warriors, kaya nagkaroon ng previous dito si LeBron, easy 2 points, basket is good. At ito pa mga ropa, sinabi ko nga sa inyo, 14 assists ang ginawa dito ng Lakers, desente naman ang kanilang depensa dito, nakakuha na naman sila ng steal dito at good defense. At sa steal na yan mga ropa, wala na naman nakapigil dito kay LeBron. This time mga ropa, hindi na layup ang kanyang ginawa. Monster vicious slam dunk naman ang ginawa dito ni LeBron. Nagkaroon na naman siya ng freebies, walang humarang dyan sa may depensa. Kaya sa isang iglap, lumobo na sa 90-73 ang score. Tambakol na ng 17 points dito ang kupunan ng Golden State Warriors. Napigil ang kanilang drought dito mga ropa, nakapunto sa kanilang bagong center na si Charles Bassey. Ang gandang penetration at pagmamando naman ng bola ang ginawa dito ni Luke Kennard mga ropa. Naiwanan niya yung mga defenders. Good penetration na nagresulta yan sa easy 2 points. At again mga ropa, heto na nga yung sinasabi ko na naman. Good defensive presence na naman ang umiral dito para sa kupunan ng Lakers. Nagkaroon na naman sila ng stop dito mga ropa. At sa stop na yan, LeBron James na gumando ng bola sa may transition. Heads up lane na naman mga ropa. Nakita niya na open si Jake Larivia. Hindi talaga pinapahirapan ni LeBron ng basketball mga ropa. Pag may open, binibigay niya na mabilisan yung bola. Kaya nagkaroon na naman ng open 3-pointer dito si Jake Larivia. Basket is good. Nakikautan pa nga ni Bando ng bola si Luke Kennard sa may top of the key mga ropa, kaya nagpabaon pa to ng another 3-pointer na naman mga ropa. At sa pagkakataon na to, si Nick Smith Jr. ay nakabasket din ng kanyang left side corner 3-pointer, easy money. Sumunod pa ng isang 3-pointer dito si Nick Smith Jr. mga ropa sa malayong right wing 3-pointer naman, pero pumasok pa rin yan kay Nick Smith Jr. At nung nabigyan ng bola si Bronny James dito sa may top of the key, pinukol niya din ng 3-pointer mga ropa, pumasok din ng 3-pointer dito ni Bronny, basket is good. At eventually nga mga ropa, natapos ang game na to sa score na 119-103 mga ropa. 16 points na naging tambakol dyan ang kupunan ng Golden State Warriors. At sa uli nga ay nagkamay dito si Stephen Curry at LeBron James mga ropa, umakyat na naman sa number 4 spot ang kupunan ng Lakers, 51-29 ang kanilang standings. Tumabla sila sa kupunan ng Houston Rockets. Ngayon mga ropa, ang sunod na kalaban ng Lakers ay ang kupunan ng Phoenix Suns. Ngayon mga ropa, tatanungin ko kayo, ano sa tingin nyo ang magiging final spot ng kupunan ng Lakers pagtapos ng regular season, at sino ang gusto nyong kanilang makalaban mga ropa sa paparating na first round ng playoffs? Pwede kayo mag-comment din sa baba ng opinion mga ropa, magkwentuhan tayo.